Nagsalita na ang abogado ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico hinggil sa mga kontrobersyang ibinabato sa dating mambabatas. Kumuha tayo ng detalye mula kay Kate Renya live sa Batasang Pambansa. Kate. Princess Mariing pinabulaanan ng kampo ni dating Representative Zaldico na mayroong aircraft na pagmamayari ang dating mambabatas. Humarap na sa media kamakailan si Attorney Ruy Rondain para sagutin ang mga isyong ibinabato kay former ako Bicol Party List Representative Zaldico. Binigyang diin niya na pagmamayari ng Missivis Aviation ng ilang aircrafts na iniuugnay umano sa dating kongresista. Ikiniit niya na hiwalay na entity ito kay Ko. Si Representative Ko wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Missivis Aviation. Now separate si Mr. Ko sa Missivis. You should ask the lawyer of Missivis. I'm not. Ayon pa kay Attorney Rondain, hindi na magsusumite ng counter affidavit si dating kongresistang Zaldico kahit pa iniatas ng Office of the Ombudsman na magsumite siya nito. Naniniwala ang kampo ni Ko na may prejudgment o napagpasyahan na ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Dagdag pa niya, hindi anya makauwi ng Pilipinas ang dating mambabatas, bunsod ng mga death threats na natatanggap nito. Ayon sa abogado, matagal nang nasa ibang bansa si Zaldico para sa cardiac-related treatment bago pa man maging maingay ang mga aligasyon sa maanumalyang flood control projects. Hindi niya rin hinihikayat na umuwi si Ko pabalik ng bansa hanggat mayroon pa rin banta sa buhay ng dating mambabatas. Were sent already? Again, he will as soon as the threat to his life is abated. Samantala, nanawagan naman ang kampo ni Ko sa taong bayan sa gumugulong na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ang appeal ko is, let's look at the evidence. Kasi madaling mas huli madaling naman natin na ang dami-daming pera nito. Princess, ayon pa kay Attorney Rondain, bago pa pumasok sa Kongreso si former Congressman Zaldico noong 2019, umaabot na sa 4.1 billion pesos ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. At yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Batasang Pambansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.